Mariing question ito ni Miss Malo Tikia. Sabi niya, what a crap. Pagkatapos niyong bastusin ang lahat, ngayon unity naman. Pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte, sake of unity. Wala ho tayo mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction update PH. Pag-uusapan lang naman po kasi natin ang paborito nyong nag-iisang talakera sa Malacanang. Walang iba mga update kundi etong si Auntie Claire Castro matapos ho nilang gaguhin ang milyon-milyong Pilipino. Ayan ho mga kapatid, bukas daw ho silang makipagdialogo kay BP Inday Sara Duterte. Bukas daw ho silang makipagdiskusyon sa kahit kanino kasi nga mga kapatid, nararamdaman na nila, napapansin na ho nila, napabagsak na ho ng pabagsak etong admin ni Marcos Jr. Nararamdaman na ho nila yan, milyong-milyong Pilipino nagrarally, milyong-milyong Pilipino bumubuelta, nagagalit sa Marcos administration. Bakit ho? Kasi nga ho, ginagago ho nila ang sambayan ng Pilipino. Pinababagsak nila yung ekonomiya, yung kumikita sino? Yung mga kapwa ho nilang investor na mga isa pa hong kurap. Sila lang ho yung mga nakikinabang, yung mga kakilala ho nila, pero yung mga ordinaryong Pilipino, nakikinabang ho ba sa kanila? Hindi ho. Isipin nyo nga kung hindi pa nabisto itong PhilHealth, yung pondo dyan, kay Recto, o paano na ho tayo? Diba? Nakakaawa yung mga Pilipino kung sila pa rin yung mamumuno. Katapos nilang gagawin ito sila Duterte family, si BP Inday, matapos nilang pagtangka ang i-impeach. Ngayon gusto ho nilang unity. Nauulol na ho ba sila? Tanong ko lang ho sa inyo, nauulol na ho ba sila o nahihibang? Matapos ho nilang balusubasin ang pamilyang mga Duterte, gusto ho nilang makipagdikit ngayon. Makipag-unity na naman. Iba hong utak ang meron nitong si Auntie Claire Castro at ang kanyang among si Marcos Jr. Isipin nyo ho yun, si Pangulong Duterte, itinapon ho nila sa ICC. Tapos ngayon si BP Sara, may paparating na naman daw na ngayong papalapit hong 2026 next year, February. Nangangalib na naman ho kasi etong si BP pag nangatanggal ho sa Senado. Etong sila Senator Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato, i-impeach ho nila yan. Tapos ngayon, open ho sila. Ano gagawin na naman nila? Bubudulin na naman ho nila yung si BP Inday. Hindi na ho. Ituloy nyo na yung kagaguhan nyo. Ituloy nyo na yan. Nandyan na kayo 3 taon na lang Tapos gusto nyo didikit na naman kay BP Sara. Dito mga ka-update talagang nabutata itong si Auntie Claire Castro. Dito ho sa ating iniidolong si Prof. Malo Tikia. Sinagot ho siya na katapos ngang gaguhin ng mga Duterte ang mga Pilipino, ngayon open ho daw sila alam nyo na ho, dialogo, open daw ho sila magipag-communicate, magipagtulungan. Kung ginawa ho nila yan noon pa, hindi yung gusto mo lang pabagsakin yung mga Duterte, tapos ngayon, magiging tuta-tutaan kayo. Nagpapatawa ho ba sila? Di ba? Nagpapatawa ho ba itong si Auntie Claire Castro at ang kanyang among bangag? Diba, basahin ho natin. Para sa unity ng bansa, bukas ang Pangulo sa dialogo kay BP Inday Sara Duterte. Sa lahat, open ang Pangulo sa anumang diskusyon para po for unity's sake. Etong si Auntie Claire mga kabdita, tingin ko kung hindi ho nasapalan ng malaking pera ito, tingin ko hanggang ngayon tumatahol pa rin yan kay Marcos Jr. Pero syempre ngayon, pera-pera ho kasing usapin. Kaya tingnan nyo kung paano himudin yung wet packs ni Bongbong Marcos. Napakagaling ho. Ngayon gusto nilang magipagdikit kay BP Sara para sa unity. Noon pa lamang sana ginawa nila yan, hindi nila binabanatan yung mga Duterte. Hindi ho sana magulo. Tsaka kung hindi ho sana sila nagnanakaw at gumagamit ng Coca-Cola. Diba? Kung hindi ho gumagamit ng Coca-Cola yung mga yan at hindi nagnanakaw, hindi naman ho kakalas si BP Inday sa kanila. Diba? Pero tignan nyo, bilog ho yung mundo. Bilog ho yung mundo mga ka-update. Darating at darating yung karma mo, sila ho yung umihingi ng tulong kay BP Inday ngayon. Kasi nga ho, pabagsak ho yung admin ni Marcos Jr. Lahat to. Isipin nyo pati sa ICI, nagsisialis na. Si Singson umalis na. Nagsisialis na ho sila mga ka-update. Si Jojo Cadiz, umalis na.
Ano pa ho nakikita natin? Wala na. Pabagsak na ho yan. Yung admin ni Marcos Jr. Wala na ho tayong nakikita liwanag. Nakikita ho natin yung wet box ni Auntie Claire Castro at ni Bongbong Marcos. Yun po yung nakikita natin. Puro maitim. Wala hong future. Di ba? Ay, update kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pag-usapan na ho natin ito. Kasama ho itong ating iniidolong si General's Viewpoint. Ay, update. Simulan na ho natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Okay. Title, pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte for the sake of unity. Umani ng reaksyon ang pahayag ng Malacanang na bukas umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagdialogo for the sake of unity. Matapos itong punahin ng kilalang political strategist na si Malu Tiquia. Ang naturang pahayag ay unang inilahad ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nagsabing bukas ang Pangulo sa anumang diskusyon maging sa Vice Presidente alang-alang sa pagkakaisa. Paano ho hindi magiging bukas sa diskusyon itong si Marcos Jr.? Nakikita niya na ho, wala na ho siyang pupuntahan. Wala na ho, pabagsak na ho siya parang spaghetti, pababa ho ng pababa. Di ba? Tapos lagi, si BP Sara, lalo hong bumabango yung pangalan. Umaangat pa ho lalo yung Duterte ho kasi. Pagtatak Duterte talagang maaasahan ho. Maserbisyo, mapagmahal ho sa taong bayan. Yung mga Marcoses, sige. Ngayon mga ka-update, ano ba yung maiisip natin pag narinig ho natin yung apelyidong Marcos? Sa inyo ho, komento nyo. Kasi pag naririnig ho ang Marcos, mga update, mga alam nyo na, mga paborito yung mga Coca-Cola at mga magnanakaw. Yan ho'y nakikita natin. Pero pag narinig mo yung Duterte, anong maririnig? Mga strong leader. Strong leader. Yan ho'y nakikita natin. Di ba? Pero pag Marcos yung marinig mo, ay, ito yung weak leader. Pati OFW, kinahihiya yung presidente ng Pilipinas ngayon. Kasi nga namumuno, Marcos. Pero noong si Pangulong Duterte namumuno, proud na proud yung mga OFWs. Proud na proud. Di ba? Yan ho yung tatak ng Duterte. Pero pag tatak na Marcos, ayun, tahimik na ho tayo mga kabdi. Di ba? Ayos. Ngunit, mariing question ito ni Miss Malu Tiquia. Sabi niya, what a crap. Pagkatapos niyong bastusin ang lahat, ngayon, unity naman. Pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte, sake of unity. Ayon kay Tiquia, mahirap umanong isulong ang tunay na pagkakaisa kung ang mga naging galaw at pahayag ng administrasyon ay taliwas sa mensahe ng respeto at reconciliation. Ang reaksyon ni Tiquia ay sumasalamin sa patuloy ng init ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte sa gitna ng mga isyong politikal at pambansang usapin. Okay. So, madali yung manawagan dialogo for the sake of unity. Matandaan ko just after midterm election, tapos I think mayroong podcast interview ang presidente, si Kato Nying, nag-interview. Yun, nanawagan siya ng reconciliation with the Duterte. Tapos wala naman siyang hakbang na gagawin para mag-initiate ng reconciliation. Kasi kung reconciliation, dapat may steps to be taken. Ang
ang idea ng Malacanang reconciliation na, lagay, mag-usap tayo. Tapos, forgive and forget. Ganon na lang. Maalala ko tuloy, mayroong kultura ng mga katutubo sa Mindanao. Specifically, yung Manubo, Higaunon sa Agusan and Agusan Sur, Agusan Norte. Nakasaksi ako yung reconciliation, yung may warring parties. Example, kami military, sila yung tribo. Nagkaroon noon 1995, mayroong misencounter, maraming nadamay na mga Manubo tribal people, may namatay, may nasugatan, gano'n. So although hindi sinasadya ng military, kasi encounter nga, very fluid ang encounter, na nahuli sa crossfire ang mga Manubo tribal people, inangkin ng aming commander yung kasalanan at humingi siya ng tawad sa Manubo tribal people. Kinausap niya ang tribal leader at handa ang aming pinuno na gagawin ang lahat para lang maibalik yung relasyon ng army, yung aming brigade, 401st Infantry Brigade, at yung Manubo tribal people sa Agusan del Sur. So nag-usap-usap muna yung tribal people. They made a collective decision na yes, handa kaming makipag-reconcile, but we must undergo a process. Una, may restitution, yung Okay lang naman ho makipag-reconcile, pero mga ka-update, sawang-sawa na ho tayo sa budol ng mga Marcoses. Lahat ho ng paninira, pambabalahura dito sa ating BP Sara kay Pangulong Duterte, dinanas ho natin yan. Kaya nga ho nagrarally yung milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Tapos ho, pag nakipag-reconcile, nakipagdikit na naman ho itong si BP Sara, bubudulin na naman ho yan, gagamitin na naman ho ni Marcos Jr. Kasi wala na siyang magamit ngayon. Nabibisto na. Si Tambaluslos, nasaan ho? Nawawala rin eh. Si Recto, nabisto. Tapos ngayon, sino na naman ho? Si BP Sara na naman. Gusto na naman ho nilang mahirap pa ho dyan. Baka hindi lang ho matindi yung sapitin ni BP Sara. Baka pati ho yung flood control, idamay pa ho siya kung dumikit na naman si BP Sara. Yan ho yung nakikita natin in the future kung didikit na naman. Kaya kung ako kay BP Sara, wag na ho tayong pabudol sa mga magnanakaw at gumagamit ng Coca-Cola. Di ba? Wag na ho. Pero nakikita naman natin mga update, hindi talaga magkikidikit ito si BP Sara. Hindi naman ho kasi si Raulo yan. Hindi naman ho kasi si Raulo ito si BP Sara para dikitan niya pa yung mga Addictus Benedictus tulad ng sinasabi ni Maharlika. Kay Maharlika ho galing yan, yung Addictus Benedictus, hindi ho sabi. Kaya patuloy ho tayo. Pag-angat ni BP Sara in the 2028 presidential election, nakikita na ho natin, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Si Marcos Jr. Tingin ko mga kapdita, oras na mawala itong si Marcos Jr. sa kanyang pwesto, alam niyo ho yung nangyari sa kanila, yung kapanahon pa ng tatay niya, kung paano sila sipain, papunta sa Hawaii, yan na ho yung nakikita natin. Kasi isipin nyo, nandyan pa siya sa pagka-presidente niya, pero yung anak niya, naturuan niya na. Sino ho? Si Charis ng House of the Representatives, naturuan niya na eh. Kulang-kulang, di umano, 51 billion pesos insertion. Kinapchap lang ho nila yung budget di ba? Ang laki ho ng kickback. Malaki ho yung kinita. Diyan pa lamang ho mga audita. Kaya pala congressman yung tinakbo ng anak ng Buhaya. Nasa congressman pala ang pera. Di ba? Kondisyon nila is although nga hindi na sinasadya, kaya lang dahil nasaktan yung Manubo, lahat ng namatay may monetary, parang magbigay ng pera. Yung mga nasugatan, ganun din. Yung mga nasirang pananim. So, willing aming commander, yes. So, nagbayad kami.
yung aming brigade, nagbayad. Lahat ng demand ng Manubo tribal people, sinagot. Pumayag ang aming brigade commander. So nung nagkausap na yon, nagkaroon na ng ritual, tawag nila, if my memory serves me right, tampuda. So ritual nila ito, nagkuha ng baboy, pinadugo, tapos may kandila, mayroong uway, yung ratan. Ganito yung kandila, sinindian. So nung nagkapatawaran na ang party na hindi tutupad yung pagpapatawad, may tulad siya sa kandilang ito na mauupos siya sa kasamaan kung hindi siya talaga magpatawad. O yun, sabi ko, wow, ang gandang ilustrasyon, kandila, sinindihan. Sabi ng tribal leader, mauupos kung kayong military hindi nyo susundin ang kasunduan, mauupos kayo, mawawala. Kami rin, Manubo tribal people, pag hindi kami tunay na magpatawad sa inyo, para kaming kandila na mauubos. Okay. Then next, yung uway. Okay? Pagkatapos yung kandila, uway naman, pinutol. Nung pinutol, ibig sabihin na naputol na yung hidwaan between the Manubo tribal people and the military. Yon, nagkaroon ng reconciliation. Kailang pumayag, kung hindi pumayag yung aming commander na magbayad, lahat ng salitang masasama tinanggap niya, pinagalitan, whatsoever, nag-humble down yung aming brigade commander. Ayun, nagkaroon ng reconciliation. O ngayon, for the sake of unity, reconciliation, anong pinaka-basic? Ibalik nyo si Tatay Digong. Ganun lang. Pag hindi nyo ibalik si Tatay Digong, in your dreams, walang reconciliation with the Dutertes. And of course, kaming mga DDS, habang nandun, naghihirap ang aming Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, yung sakit ng kalooban namin, nandyan pa rin. Hindi makakalimutan ng mga DDS yung ginawa niyong pagpapakulong, pagkidnap kay Tatay Digong. Kaya, for the sake of unity, pakinggan nyo yung demand ng mga Duterte, ibalik nyo ang aming Tatay Digong. Yun nga mga ka-update tingin ko lang oras na makauwi ito si Pangulong Duterte. Oras na ni Marcos Jr. Oras na kasi mabubuking hulat Hinihintay, pero pinakahihintay ho natin dito mga ka-update. Ito pang si Kong Saldico. Isa pa ho yan sa hinihintay natin kasi isa ho yan sa may pinakamaraming nalalaman na ebidensya, resibo, laban ho dito sa admin ni Marcos Jr. Pero mga kabit, katanungan ko lang ho sa inyo. Papayag ho ba kayong makipagsangga ulit itong si BP Sara kung pauuwiin si Tatay Digong? Tanong ko lang ho yan sa inyo mga kabit Kaya mga update, kung meron ho kayo naging opinion, reaction sa ating video na ito, komento ho kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin, lalong-lalo na yung panggustong pambubudol na naman ng admin ni Marcos Jr. kay BP Sara. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.